Awakwartawab Shalanawa. Awakwartawab Shalanawa. Abayahawa Shabashamayam. Abayahawa Shabashamayam. Salakalanawa. Salakalanawa. Ayal Kataayanawa. Ayal Kataayanawa. Watawadalak Ayal Damak. Watawadalak Ayal Damak. Sa satap at Kataayanawa. Sa satap at Kataayanawa. Kalhalal Hawadla Abayahawa Alhayam. Kalhalal Hawadla Abayahawa Alhayam. Basam Masyayak Yawashay. Basam Masyayak Yawashay. Basam Raw Kakadas. Basam Raw Kakadas. Yaman. Yaman. Okay. Nandito na tayo sa chapter 12 ng pangalawang aklat ng Makabiyo. So, hanggang 15 lang ito. 12. Konti na lang. Tatlo na lang na iwang chapter. Okay, basa. Pangalawang aklat ni Makabeyo, Kabanata 12, verse 1 to 45. Matapos mapagtibay ang kasunduan ng mga Hudyo at ng Syria, si Lysias ay nagbalik sa hari at hinarap naman ng mga Hudyo ang pagsasaka ng kanilang bukirin. Ngunit may mga gobernador na tutol sa kasunduang ito. Ayaw nilang mapanatag ang mga Hudyo. Kabilang sa mga pinunong ito si Timoteo, si Apolonio na anak ni Gineo, si Hieronimo, si Timophon, at si Nicanor na gobernador ng Cyprus. So, talagang marami talagang mga hintil na ayaw sa mga Hebrew Israelite. Ayaw nila eh. Okay na sana to si, Lysias eh. Kaya lang, itong mga gobernador nito, tutol. Talagang pinag-inita nila mga Hebrew Israelite. Parang tingin kasi sa mga hintil, sarili nila, mataas sila. Sa kapanahonan natin, ganoon din eh. Itong mga hintil na nagsamba sa hayop, nagsamba sa mga fallen angel, mga mayayabang pa. Matatalino na sila. Tayo, inapi talaga. Ano na yon? Talagang recorded na yan. Panahon pa nila ni Moses, ni Joshua, hanggang dito kay Judas Macabeo. Ituloy tayo. Ang mga taga-Hopa ay tutol din. Kaya't ang ginawa nila ay nagkunyari silang nakikipagkaibigan sa mga Hudyo na nakatira sa kanilang lupain. Inanyayahan nila ang mga Hudyo, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, na sumakay sa mga barkong inihanda nila. Walang sino mang naginala na masama ang tangka nila, sapagkat ang paanyayang ito ay hayag na pinagkasunduan ng buong lungsod. Sa hangad ng mga Hudyo na ipakitang nais nilang makipagkaibigan, tinanggap nila ang paanyaya ng walang agam-agam. Subalit pagdating sa laot, lahat ng 200 Hudyo na sumakay ay nilunod ng mga taga-Hopa. Biro mo ha. Talagang, talaga eh. Galit talaga sila sa mga Hudyo, mga Hebrew Israelite. Ito mga taga-Hopa, mga hintil. Nagbait-baitan. Sakay sila sa barko. Pagdating sa 200 yan, nilunod nila. Patay. Yun mo kaya gawin yan, kulong ka na agad. Walang sentensya, walang ano. Kahit dito ngayon, itong mga Christian, mga mayayabang to eh. Tayong mga remnant Hebrew Israelite, parang sa tingin nila sa atin, mababa tayo. So tuloy tayo. Ang kataksilang ito sa kanyang mga kababayan ay labis na ikinagalit ni Judas Macabeo. Tinipon niyang muli ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos manalangin sa alahayam, ang makatarungang hukom. Nilusob nila ang mga pumaslang sa kanilang mga kababayan. Sumalakay sila ng gabi at tinupok ang daungan.
Sinunog din nila ang mga barko at pinatay ang lahat ng nagtago roon. Nang sumandaling iyon, ang mga pintuang pasukan ng lungsod ay nakapinid, kaya't umatras muna sina Judas Macabeo, ngunit balak nilang bumalik para lipulin ang lahat ng mamamayan ng Hopa. O yan. Paghiganti ang ginawa niya, no? Judas Macabeo. So, kasi ganun eh. Katulad sa nangyari sa Muslim and Christian, mayayabang itong mga Christian eh, kinakawawa ang mga Muslim eh. O di nagbuo ng tropa. Si Miswari. O, yan. Kasi ipaglaban ang kanilang panampalataya. Ang akala dati, bida ang Christian. Yun, kontrabida pala. Mas bida pa ang Muslim. Ang iminilip. Saka yung mailip. Yung ginawa nila ni ano. Eh, yung Christian, nanggaling naman sa Egypt yan eh. Kay Serapis Christos. Paano maging totoo yan? Mga Pauline Angel. Samantala, ang Islam, ang ala nila ay nakasulat sa original scripture. Synonym lang yan sa Yahweh. Sabi ni Hagar, nakita ko si Yahweh, hindi ako namatay. Tatawagin ko siyang ala nga nakakita. Sino si ala? Siya si Yahweh. At least may mabasa. Pero ang pangalan ng Christian, wala talaga. Yung dinoktor ang Biblia, saka pa nagkapangalan sila. Pero hindi talaga yan ang totoo. O biro mo, yung Aymanaw ala, pinalitan lang Emmanuel. Yung Emmanuel, yung El, Pauline Angel yan eh. Katulad ng Alahayam, ginawang Elohim. Pauline Angel. Elohim. El. So, ganun. O, tuloy tayo. Nabalitaan din ni Judas Macabeo na ang mga Hudyo sa Hamnea ay binabalak ding patayin ng mga taga roon. Gaya ng ginawa sa Hopa, sinalakay ni Judas Macabeo ang Hamnea sa gabi. Tinupok ang daungan iyon at sinunog ang mga barko. Ano pat ang sunog ay tanaw hanggang Jerusalem. Nang layo ay 30 milya. Lumakad sina Judas Macabeo upang harapin naman si Timoteo. Halos 1 milya pa lamang ang kanilang nalalakad mula roon nang salakayin sila ng isang pangkat ng mga Arabo na di kukulangin sa 5,000 kawal bukod pa sa 500 mga ngabayo. Itong Arabo rin, pasaway. Mga lain Ismail. Kasi sinabi naman talaga yan eh, ng anghel kay Hagar, na anak mo si Ismael, hindi kumikilala kamag-anak yan. Loko. Hindi kumikilala kamag-anak. Okay, tuloy tayo. Naging mahigpitan ang kanilang paglalaban. Ngunit sa tulong ng Alayam, nagtagumpay sina Judas Macabeo. Ang nagaping mga Arabo ay nagsumamong makipagkaibigan sa mga Hudyo. Nangako silang magbibigay ng mga baka at tutulong sa mga Hudyo sa iba pang paraan. Naisip ni Judas Macabeo na malaki nga may tutulong ng mga kawal na Arabo. Kaya pumayag siyang makipagkaibigan sa mga ito. Pagkatapos ng kanilang kasunduan, nagbalik na ang mga Arabo sa kanilang mga tulda. Ang sumunod na nilusob ni Judas Macabeo ay ang Caspin, isang lungsod na napapaligiran ng matibay na pader. Ang mga naninirahan dito ay ang mga hintil na buhat sa iba't ibang bansa. Mga hintil na buhat sa iba-ibang bansa. Halo-halo. Diyan sa Caspin. So, ito si Judas Macabeo, parang si Miswari ito eh. Oo, tuloy tayo. Palibhasa'y sagana sa pagkain
at nananalig sa tibay ng kanilang pader, hindi naligalig ang mga mamamayan doon sa paglusob ni na Judas Macabeo. Pinagtawanan pa nga nila si na Judas Macabeo at nilait pati ang kanilang alahayam. Ngunit tulad ng dati, tinipon ni Judas Macabeo ang kanyang mga tauhan at nanalangin sa alahayam na makapangyarihan sa daigdig. Ang alahayam na tumulong kay Josue. Kaya kahit wala silang mga kagamitan sa paglusob, ay nakuha nila ang Jericho. Pagkatapos, buong tapang at lakas na nilusob nila ang mga kuta. Sa kalooban nga ng alahayam, nakuha nila ang lungsod at sa dami ng kanilang napatay na kaaway, pati ang karatig na lawa na halos 1 milyang luwang ay parang umapaw sa dugo. Grabe. Sabing dugo. Daming patayan. Patayan talaga. So, kita mo yan ang history ng Israel. Talagang grabe. Parang mga hinti lahat. Galit. Kasi sinabi na kasi doon, magkaroon ng bangayan enmity sa seed of the woman and the seed of the serpent. Ganun talaga. Between the seed of the Wala talagang katapusang awa yan. Okay, tuloy tayo. Mula sa Kaspin, hinahak ni na Judas Macabeo ang layong 75 milya hanggang sa dumating sila sa Karaka, isang lugar na malapit sa lungsod ng Tub, na ang naninirahan ay mga Hudyo. Si Timoteo na kanilang hinahanap ay di nila nasumpungan doon, sapagkat nakalis na ito. Wala naman itong nagawa roon maliban sa pagtatayo ng kuta at mag-iwan doon ng isang malakas na pangkat ng kawal. 2 matapang na kapitan ni Judas Macabeo, sina Dositeo at Sosipatro, ang nangahas lumusob sa kuta na iniwan ni Timoteo. Napatay nila ang buong pangkat ng 10,000 kawal na nagtatanggol doon. Yan. Ito si Dositeo at saka si Sophie Patro. Pagtiwalaan ni Judas Macabeo, pinuno doon sa pangkat. At least, napatay naman lang ang 10,000 kawal na magtatanggol doon. Talagang patayan talaga. Grabe. Okay, tuloy tayo. Pinagpangkat-pangkat ni Judas Macabeo ang kanyang hukbo at ipinailalim sa isang pinuno ang bawat pangkat. Nang handa na ang lahat, umayo sila para tugisin si Timoteo at ang hukbo nito na binubuo ng 120,000 sundalo at 2,500 mangangabayo. Nang malaman ni Timoteo na tinutugis siya ni Judas Macabeo, pinauna na niya ang mga babae at mga bata, pati ang mga daladalahan nila. Sa lungsod ng Karnaim, isang dakong napakahirap puntahan at kubkubin dahil sa makikipot na daan. Ngunit siya namang pagdating ng unang pangkat ni Judas Macabeo, at gayon na lamang ang takot ng mga kaaway, sapagkat nakita nila ang kapangyarihan ng alahayam na nakakakita ng lahat ng bagay. Nagtakbuhan sila sa lahat ng dako at sa kalituhan. Marami sa kanila ang nasaksak ng kanilang kasamahan. Oh, yan. Ito si Timoteo. Pinauna pa mga bata, babae, ginawang pain. Pero wala rin. Talo din sila sa digmaan. Nasaksak pa ng kanilang kasamahan. So, talagang walang tigil tong gera. Dahil hindi naman ata nangunguna itong mga Hebrew Israelite, mga Hudyo. Pinag-initan lang talaga sila ng mga hintil. So, talagang parang mortal na kaaway ng mga hintil ang mga Hebrew Israelite. Kasi walang katapusang away. Okay, tuloy tayo.
Hindi tinigilan ni Judas Macabeo ang pagtugis. Ano pat may 30,000 kaaway ang kanilang napatay. Si Timoteo ay nabihag ni Dositeo at Sosipatro. Ngunit sa pamagitan ng panlilinlang ay nahimok silang siya'y pakawalan. Sinabi niyang hawak niya ang buhay ng maraming kamag-anakan ng mga Hudyo. Dahil sa pangako niyang hindi sasaktan ang mga ito at pakakawalan agad, pinalaya siya ng dalawa. Nagpatuloy sa pananalakay sina Judas Macabeo hanggang sa umabot sila sa Karnaim. Pinasok nila ang templo ng Diyosang si Atargatis at pinatay doon ang may 25,000 katao. Oh. Yung templo ng Diyos-Diyosang, si Babae. Atargatis. Babae yun, ng Diyos-Diyosang. Diyosa. Ang mga hintil talaga, mahilig talaga sa ribulto yan, Diyos-Diyosang. Sinasamba. Yung mga born again Christian, akala nila wala silang ribulto. Yung cross na may tila, ribulto yan. Babae pa naman yan. Oo. Ang cross, babae yan eh. Oo. Santa Cruz. Babae yan eh. Walang Santo Cruz. Santa Cruz. Ano yan? Babae yan. Babae yan. Hmm. Santa Cruz. Kasi 666 Santa Cruz. 666. So, tuloy tayo. Matapos wasakin ang templo at ang lungsod, ang kanyang hukboy dinala niya sa Efron, isang lungsod na napapadiran doon ng mamamayan, Silesya sa tang iba pang mga taong buhat sa iba't ibang bansa. Mula sa pader ay buong giting na lumaban ang mga kabataang matipuno. Sa loob ng pader ay naroon ang maraming kagamitang pandigma. Ang mga Hudyo na may nanalangin sa Yahawa na nagbabagsak ng kapangyarihan ng kanyang mga kaaway. At sa tulong niya ay nakuha nila ang lungsod. Matapos mapatay ang 25,000 mamamayan doon. Biro mo ha, 25,000. Napatay nila ni Judas Macabeo. Samantala, 3,000 lang yan sila. So, ganun. Nakop-kop nila, nakuha nila ang lungsod. Tuloy tayo. Iniwan nila ang lugar na iyon at nagpatuloy sa kanilang pananalakay. Sinapit nila ang Betsan na 75 milya ang layo sa hilaga ng Jerusalem. Sasalakayin na sana ito, ngunit sila'y sinaway ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinatotohanan ng mga ito ang mabuting pakikitungo sa kanila ng mga taga roon, maging sa panahon ng kahirapan. Sa halip na salakayin, pinasalamatan ni Judas Macabeo ang mga taga roon at pinakausapang ipagpatuloy ang gayong mabuting pakikisama sa kanilang lahi. Mula rooy nagpatuloy na sila sa Jerusalem at dumating doon bago ipagdiwang ang pista ng Pentecostes. Okay, mabuti yung mga hintil, yung lugar na yon ay mabait sa mga Hudyo. So, hindi na sinalakay ni Judas Macabeo. Kasi narangan sa mga Hudyo, huwag niyo salakayin dito dahil mga mabait sila sa amin. Ayan. Tuloy. Matapos ipagdiwang ang Pentecostes, lumabas sina Judas Macabeo at nilusob si Gorgias, ang gobernador ng Edom. Sinalubong sila nito na may kasamang hukbo na binubuo ng 3,000 sundalo at 400 mga ngabayo. Sa labanang ito, may ilang Hudyo ang nasawi. Isang ubod ng lakas na mga ngabayong Hudyo na tauhan ni Basinor na nagngangalang Dositeo ang nakahagip kay Gorgias. Hinawakan niya ito sa uniforme at kinaladkad sapagkat gusto niyang mahuli ng buhay. Walang ano-ano'y isang mangangabayong taga Trasya ang mabilis na tinagpas ang balikat ni Dositeo, kaya't nakatakas si Gorgias at nagtago sa Marisa. Ayan. Tumulong ah. Sila Judas, 3,000.
plus 400 na nangabayo. 3,400 lang. O, 3,400 lang yan sila. Pero, sa labanang ito, may mga Hudyo ang nasawi. Bakit nasawi yan? May kasalanan. Mamaya, malaman nyo anong kasalanan nila. Bakit nasawa itong mga Hudyo? Ito, nahuli na nga sila sa ano Durias. Si Gorias, nahuli na. Durias. Kaya nakatakas pa. Kasi natagpasan ang balikat ni Dositio. Naputol. Napitawan sila. So, yan ang nangyari. May kasalanan tong mga Hudyo nito Kaya may nasawi sa kanila. Pag matino talaga, hindi talaga matalo sa digmaan. Kaya kung may kasalanan, yun ang magdala sa'yo ng pagkatalo. Malaman natin anong ginawa. Hindi basta-basta ang ginawa nilang kasalanan. Karumal-dumal yun, ginawa nila. Kataksilan kay Aba Yahawa. Tuloy tayo. Ang mga tauhan ni Isdrin ay pagod na sa paglaban. Kaya't si Judas Macabeo ay nanalangin sa Alahayam at hiniling na ipakilala niyang siya ay tumutulong sa kanila at siyang nangunguna sa kanila sa labanan. Umawit sila ng mga awit pandigma at mga himno sa wika ng kanilang mga ninuno bilang hudyat sa paglaban. At pagkatapos ay bigla nilang sinalakay ang hindi nakahandang mga kawal ni Gorgias. Kaya't nagtakbuhan ang mga iyon. Matapos ito, hinala na Judas Macabeo ang kanyang hukbo sa lungsod ng Adulam. Malapit na ang araw ng pamamahinga. Kaya't ayon sa kaugali ay naglinis sila ng sarili at ipinangilin ang araw na ito. Yan. Medyo natakot na yung mga Hudyo, iba. Dahil maraming nang nasawi sa kanila. Mali kasing ginawa. Mali. Ano yun Ang labas dyan, double kara. Wala talagang matikatinuan itong double kara Dito, iwalag natin ang mga double kara Kung sa labanan yan, matigok yan. Okay, tuloy tayo. Kinabukasan, kinailangan tipunin na nila agad ang bangkay ng mga nasawi sa labanan at ilibing ang mga ito sa libingan ng kanilang mga ninuno. Samantalang tinitipon nila ang mga bangkay, napuna nila na sa ilalim ng panloob na kasuotan ng bawat bangkay ay may nakasabit na mga medalyang larawan ng mga Diyos-Diyosan sa Hamnia. Sa batas ng mga Hudyo, mahigpit na pinagbabawal ang pagsusuot nito. Napag-isip-isip nilang ito ang dahilan kung bakit namatay ang mga taong ito. Kaya't pinuri nila ang Yahawa, ang makatarungang hukom na nagsisiwalat ng mga lihim. Tingnan mo, ayan kay matay. Double kara Nagkaroon pa ng anting-anting. Yung medalyang larawan ng Diyos-Diyosa na si Haminia. Rams kaya po yan. Hamnia. Binibinta yan. Yung medalya, nakasabit sa ano nila. Sa bread. Leg. Pag tinago sa ako di ikwentasyon kasi journalist ng tawagin yan. Kasi ang akala nila, Kasi akala ligtas sila doon. maligtas sila sa digmaan. Diyos-Diyosa ng mga hintil yan Wala silang tiwala kay Yahawa. Double kara talaga Yung mga Hudyo, Yahawa kami. Pero ito kami sa Diyos-Diyosang si Hamnia. Anting, no? Hamnia. Oo. Baka iligtas din kami niya. Si yung gawin ko, panangga. May anting-anting Malupit. Unang malupit ito, nangamatay ito. Patay, sawi, tuloy sila. So, ganun yun
Halimbawa, nagsamba ka kay Abay Hawa kasi naniwala ka. Tapos magsamba ka naman sa mga fallen angel. Ang mga Hudyo nito, naniwala ka kay Abay Hawa, pero tumanggap sila ng medalyang rebulto na isabit sa liig. Double kara nga kay Hawa at saka kay Diyos-Diyosang si Jamnia. Mga double kara eh. Kung yahawa ka lang talaga, kahit anong mangyari, doon ka magtiwala. Pero, okay naman si Yawa, no problema. Pero ito si Jamnia, tumidalya, ilagay ko sa liig kasi pag magira, baka maligtas ako. Double kara. Di tigok. Tuloy. Tigok tuloy. Mabuti na, ilibing sila doon sa libingan na kanilang mga ninuno. Maraming nasawi sa kanila. Nabawasan ang 3,000 at 3,400. So, ganun eh. Ito, makakuha tayo ng aral dito. Pag yahawa ka lang talaga. Bakit ka minsan lumingon ka sa... May pamilya din pala yung sikretong namimigay ng anting-anting. Oo. Mami. Biro mo ha. Medalyang larawan ng mga Diyos-Diyosan ni Jamnia. Sa batas ng mga Hudyo mahigpit na pinagbabawal ang pagsuot nito. Mahigpit kasi ang kalalabasan mo, double kara eh. Parang nagtiwala ka sa Yahawa, nagtiwala ka rin sa mga Diyos-Diyosan ng mga hintin. Nakala mo, makatulong din. May habak pa. Sino may habak diyan? Kaya pala si Torres agang pinabalik sa agang tinawag ng alayam. Diba? Makahawa yun. Dami nakahawa. Dindo. Naawa yun. Kumuha Tidmar eh. O gano'n? Ito kami noon. Ako, ano mo ba yan? Wala kang tiwala sa... Ano yan? Nasanang sa'yo? Hindi ko kinuha. Akala ko, tinapon mo. Ito ba sa kay Miras? Oo. Yung pisa ni Miras, di ba? Ano yun? Oo, yun. Namatay tuloy siya, wala isang taon. Sila ito, patay din daw, meron yun. Gano'n. Okay, tuloy tayo. Idinalangin nilang sana'y patawarin ang ganitong pagkakasala. Sa ganitong nasaksihan, ang magiting na si Judas Macabeo ay nagbabala sa kanyang mga kababayan na umiwas sa paggawa ng kasalanan, sapagkat nakita na nila ang nangyari sa mga kababayang nagkasala. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog sa Yahawa. Ginawa ito ni Judas Macabeo sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Umaasa si Judas Macabeo na mga patay ay muling mabubuhay. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling makaalahayam ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ayan. Niwala sila, wala pang panahon ni Hawasayan na mayroon talagang resurrection. May muling pagkabuhay sa mga patay. Ngayon, maasa sila na ang talagang sumunod talaga, naniwala ng lahat ng nanatiling tapat na makaalahayam ay tatanggap ng gantimpala. Pero yung mga hindi tapat, walang gantimpala yon, basta bangkita yan doon, titira sa langit o other sa parang. Walang gantimpala. Pero itong punto na ito, chapter 42 hanggang 40, yung verse 42 hanggang 45, kung basahin mo sa corrupted na Book of Macabeo, ay parang pinapanalangin ni Judas Macabeo ang mga patay para maligtas. Oo. Oh.
Yun. Pero ito kasing atin ay original scripture ito eh. Pero binago nila ng Katolik at ipanalangin ang mga patay para maligtas. Pero dito wala. Wala ipanalangin ng patay na maligtas. Ang mga pasaway, walang gantimpala. Ang matino ay may gantimpala. Pero muling mabubuhay pa rin. Mabubuhay naman tanang masama eh. Bubuhayin. Papunta sa kaparusahan na walang hanggan. Ang mga matino, bubuhayin din. Papunta sa buhay na walang hanggan. Sa paraiso, sa langit. Sa new heaven, new earth. And new Jerusalem. So, yun ang nangyari. So, ang Book of Maccabees, huwag kayong magtiwala sa mga nakalagay sa apps kasi corrupted na yan. Kahit yung mga Hebrew nga, ano doon eh, Paleo-Hebrew at saka yung Hebrew-Aramaic, corrupted yan. Kailangan talaga yung original scripture, duplicate from Ethiopia. Eh, ang problema nga sa Ethiopia, yung original scripture, nilipat nila sa wikang Amharic ng salita ng Ethiopia. Tapos paglipat nila sa English, wala, corrupted na. Corrupted na. Hindi nila ini-edit eh. Dapat binasan lang Hebrew. Kung ano nakasulat sa Hebrew, yun rin ilagay sa pag-interpret. Yun ang pangalan nilagay. Eh kung hayaan mo yung translator, ang translator ngayon, ano na eh, nahigop na sa sistema eh. Yung Yahweh, automatic na siyang magta-translate sa Yahweh, sa Jehovah, sa Lord. That's why edit mo, Yahweh nakalagay doon sa original scripture, Hebrew eh. Bakit naging Yahweh? Minsan naging Jehovah, minsan naging Lord. Tapos ang nakalagay sa original scripture, Alahayam. Bakit maging God? Maging Diyos? Maging sa modern Elohim? Ano na, higop sa sistema na yan. That's why na tayo na ang mag-edit. Di ba tinuro ko yung last Webes? Dito ka pastor ba? Ganon. Sold out yung dalawang director eh. Tuwang-tuwa sila eh. Talagang kumbinsi na sila eh. At yung isa, bagong bayani yun. Oo. So dito tayo nagtapos. Pastor Richard. Kaya patuloy tayo manalangin. Sa iyong katapatan, aming alahayam, patuloy po na ang aming mga buhay ay maging kapareho sa nais mo at patuloy na kami bilang mga remnant ay magpaisailalim sa iyong kapangyarihan at malanasan namin ang lahat ng kakayahan upang magtagumpay sa labang ito. May kinalaman sa pagpapahayag ng iyong salita at panunumbalik ng karangalan na iyong pangalan sa aming mga panahon. Ikaw na alahayam mula noon hanggang ngayon, muli ka naming nakilala sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, magpakailanman. At sa lahat ng mga natutulog, dalangin po namin ang iyong paglingap at kundi silang manumbalik sa iyong kaluwalhatian. Aba Yahweh, sa amin na nakakaranas ng iba't ibang klase ng kahinaan ng lupang katawan, dalangin namin ang iyong pagpapala. Magkaroon ng maayos na kalusugan, maayos na pangangatawan at ilayo niyo po kami sa mga mapiminsalang karamdamang dulot ng aming mga kinakain at kagagawa ng kaaway. Sa inyo po ang karangalan at kapurihan sa biyaya at kapangyarihan ng banal na Rohakadas sa patnubay nito at sa kapangyarihan ng banal na pangalang Masyayak Yahweh Shai, kayo po ay aming itinataas. Yaman.